naniniwala ako sa sa sinasabi ni Edo. Hindi naman po yan iiyak si Kalingap Edo kagaya ng napanood po natin kung walang kung nagsisinungaling yan. Kasi first time ko rin nakita si Kalingap Edo nagkaganon sa sa harapan ni Beyonce. Nakakagulat bilang kasi tayo matagal na natin nakasama si Edo. May ganyan palang side si Edo. So ayan mga Kalingap, papagpalang umaga sa inyo lahat. Welcome po sa aking channel, Stacks TV. Mga Kalingap, dito si Kuya Nel. Slide natin si Kuya Nel, mga Kalingap. Tatanungin po natin mga Kalingap about sa mga issue na ibinabato sa ating mga kasama. Lalo po kay Kalingap Eds. Alam naman po natin kung gaano po kabait si Kalingap Edo. Sa ngayon po mga Kalingap, tanungin po natin ng isang napakausay at respetadong reactor na si Kuya Nel. Alam naman natin si Kuya Nel ay sa mga talagang pinapanood ng mga kababayan natin at mga fans ng mga love team. Kaunting katanungan lang bro. Ano bro? About lang dito sa isa sa mga pinakamababait natin kasama na K-Boys. Sino? At isang leading man. Walang iba kundi si Kalingap Edo. Si Edo. Abot lang kay Kalingap Edo. Kuya Nel, tanong ko lang Kuya Nel. Yan, bilang isang reactor Kuya Nel. Dahil ito si Eds, kailangan nating pagtanggol. Paano mo siya ipagtanggol sa mga taong pilit na ginagawa siya ng istorya? Una-una, syempre yung pakakilala natin kay Kalingap Edo. Si Kalingap Edo, malinis ang record niyan. Maganda ang record niyan sa Kalingap. Kahit bilang kasamahan sa K-Boys, bilang kaibigan, sobrang bait. At kilala natin yan na hindi po yan gagawa ng kalukuhan, gagawa ng kahit anong gawain na makasisira po sa kanya at pwedeng madamay din yung Kalingap. At pagdating naman po bilang isang reactor, siguro dapat bago tayo mag-react ay alamin natin yung yung totoo. Kasi meron yung mga makikita lang natin footage lang. May magkukwento sa atin, ganito daw yung nangyari, ganito, ganyan. Pero mas maganda kung as a actor ay aalamin mo yung punot dulo, saan nagmula yung mga sabi-sabi na kagaya ngayon na yan nga ay mainit na usapin po sa EDC, lalo kay Kalingap Edo. Dapat maging maingat bilang reactor. Dapat maging maingat ka at saka sana kung magre-reaction ka is hindi araw-arawin. Kasi dapat kung magre-reaction ka, okay na yung isa o dalawang beses na pag-usapan yun. Kasi yan po ay halimbawa mga issue, gaya ng mga issue, mga negative yan. Negative yan sa kagaya sa channel ni Edo. Yung mga issue ay negative po yan. So dapat kung pag-uusapan yan ay isa o dalawang beses lang para sa akin tama na. Ma-explain mo lang yung side mo sa mga tao bilang reactor is okay na yun. Isa o dalawang beses mo siyang mapag-usapan. So ako po pagdating naman dun sa naman ngayon sa usapin naman po sa isyong kinakaharap niya ni Kalingap Edo. Ako ay pa rin naniniwala ako sa sinasabi ni Edo. Hindi naman po yan iiyak si Kalingap Edo kagaya ng napanood po natin kung walang kung nagsisinungaling yan. Kasi first time ko rin nakita si Kalingap Edo nagkaganon sa sa harapan ni Beyonce. Nakakagulat bilang kasi tayo matagal na natin nakasama si Edo. May ganyan palang side si Edo na kumbaga kahit yung last na live nila ni Beyonce, kung napanood mo din yun, meron parang halata sa mukha ni Kalingap Edo yung frustration niya. Mas nagiging frustrated siya kasi yung karamihan po sa mga bashers, mga supporter niya. So intindihin natin si Kalingap Edo kasi sa part niya parang wala nang naniniwala sa kanya. Yun ang nararamdaman niya. Mabuti na nga lang ngayong panahon na to ay pinaniniwalaan siya ni Beyonce at yun oo, at talaga at alam naman ni Beyonce. Kaya si Beyonce naniniwala yan kay Edo kasi alam niya, kilala niya si Kalingap Edo.
Eh yung mga nagpapakalat ng mga ng mga parang kasiraan, eh wala naman yan mga alam. Ang nakakakilala po talaga diyan is si Biancy kasi sila lagi magkasama. Tsaka sa kanya nag-o-open si Edo. Si Biancy, kay Edo rin siya nag-o-open. So, yun. Suportahan na lang po natin si Kalingap Edo kasi hindi po madali ang pinagdadaanan ngayon ni Kalingap Edo. Ayan, kumbaga parang tingin niya is parang kontrabida na siya, kinakalaban siya ng lahat. Pero malinis po ang konsensya ni Kalingap Edo. At hindi niya magagawa yung mga pinaparatang po ng mga basher. Yun ang side ko. Mga kalingap, mga ka-EDC, ayun, yung isa sa mga magagawa ni Kuya sa kanyang bilang isang reactor, yun po ay paliwanag niya. At doon naman po sa mga nasabi na Eds, talagang tulad nga ng sinabi mo, talagang frustrated na siya. Oo. Dahil akala niya talagang wala nang naniniwala sa kanya. Oo. Yun nga sinabi niya, di ba? Sinabi ko na sa inyo ang katotohanan, maniwala kayo sa hindi. Oo. Basta si Beyonce, maniwala sa akin. Hindi na mahalaga yung opinion ng iba. Yan. Hindi na mahalaga yung opinion. Basta para sa kanya ngayon, yung opinion lang ni Beyonce, kung naniniwala sa kanya or hindi. Yun lang nagmamatter sa kanya. Yun ang mahalaga sa kanya. Huwag tayong magpapadalos-dalos. Ganun. Kasi, hindi naman porke may kasama, sabi ko nga sa live ko, hindi porke may kasama kang lalaki ka, may kasama kang babae, ibig sabihin yun, mo na yun, jowa mo na yun. Tama. Di ba? O kahit si Beyonce, kung may makita mo may kasamang lalaki, isipin mo ba, jowa niya yun? Ganun ba yun? Hindi naman ganun yun eh. So lang yan, kumbaga na, lang siya, nag-overreact lang po yung karamihan, kumbaga, masyado kasing nagiging fanatic. Marami kasi sa atin masyadong mga fanatic na hindi na natin nakokontrol yung pagiging obsessed natin sa EDC. So kung ayaw na natin may nakikitang ibang kasama si Edo, ayaw natin may nakikita ibang kasama si Beyonce, which is naman, very private naman yun. Kumbaga lumalabas na tayo dun sa sa concern natin as love team supporter. Parang na tayo, lampas na tayo sa limitasyon as supporter. Tama. Ganun. Renel, bilang isang kaibigan, anong may papayo mo kay Eds at sa mga fans niya ngayon sa mga naniniwala sa kanya? Ayan. Si Edo, may papayo ko sa kanya. Actually, ang hirap magpayo kasi hindi ko naman pinagdaanan yan. Hindi ko pa na pinagdadaanan. Pero sa palagay ko, mag-focus na lang siya kay Beyonce. Yung oras niya, yung more on muna, quality time with Beyonce. Tapos medyo bawas lang muna sa live. Kasi medyo mainit pa. Siguro magka mga ilang araw or after a week siguro kalmado na. Pwede na mag-live ulit si Kalingap Edo. Pakalmahin na lang niya yung mga medyo exaggerated or mga OA na mga basher diyan. Pakalmahin lang niya 'yun. So sa mga fans naman, ayan, wag po tayong yun nga sabi ko kanina, wag maging overreactive sa mga napapanood po ninyo. Kasi minsan di natin alam yung video na pala, matagal na pala yun. Baka ni-repost lang yun ng basher. Yung basher kasi minsan guys, ang ginagawa po niya, naghihikayat pa yan ng mga kasamahan niya. May group chat sila? Oo, may group siya yan. Maghihikayat pa yan. Ganito, sirain natin to, maghikayat pa tayo ng mga, pwede pa nilang mahikayat na mainis or magalit dito sa taong ito. So, wag tayo basta-basta maniniwala. Tayo maging matalinong manonood. Tama. Tama Yun. si Kenneth. Yun lang. Yan. Kenneth, salamat Kenneth. Ay, walang problema. At pinagbigyan mo yung sa time para makausap ka. Kahit hindi ako reactor, ikaw reactor. Salamat Kenneth sa napakagandang message sa lahat ng mga kay Kalingap Edo at sa mga basher at fans. Kaya sana maintindihan nila at matawan sila. Last message na lang sa mga sa mga supporters, sa mga fans, lalong-lalo na po ng mga EDC fans. Magtiwala po kayo kay Kalingap Edo. At kilala po namin 'yan. At wag kayong magagalit kung makita kayo ng mga ganyan na mga video at wag kayong magpapadala sa mga sa mga sinasabi ng iba. At
patuloy po natin suportahan syempre yung tambalan po nila kasi yan malaking tulong po kay Viancy yan. Tama. Sabi nga ni Kuya Bal, wala naman naging dito si sa love team wala naman naging si Kalinga Edu. Kasi lahat yan bago pa dumating si Viancy, sikat na si Edu. Kaya nga, Di ba? At saka hindi minsan hindi blinag ni Edu si Viancy. Wala siyang Behind the naging. scene. Oo, wala talaga. So, sana respeto din natin si Kalinga Edu. Huwag naman tayong maging ganyan sa kanya. At patuloy natin suportahan po ang EDSI. And sa mga patuloy natin mahalin at tangkilikin. Yun. Yun lang. Salamat kayo nila. Ayan, Salamat no problema. Ganda ng message mo sa kaila. At salamat dahil pinunlakan mo ang ko sa iyo at time ko. At Kuyanel, maraming salamat sa iyo, Kuyanel. Walang problema, bro. And ingat ka parati, Kuyanel. Salamat, Supportan po bro. natin, mga kalingap. Salamat po. Kuyanel. Support po natin, Star Rocks TV. Yeah. Kuyanel, salamat. Ayan.